I do not want any Tulfo to hold any government position. Because unang-una, they are not really for public service. The Tulfos are, and ako ginagawa ko silang package I don't think there's a difference dun sa sa mga atake ni Erwin, ni Rafi at saka ni even Mon Tulfo and other Tulfos. Ang mga Tulfo ay entertainers. Okay? They are entertainers. And just like any other entertainers. Okay, wala akong problema na they have platform, meron silang mga YouTube. At saka yung meron talaga silang brand. Meron silang brand. So just like just like an artista or just like an any entertainment entity, ganon. Hinahanap nila kung ano yung pinaka-profitable na content. Kung ano yung pinaka-profitable na content. And that is my problem with the Tulfos, okay? Yung hypocrisy. Kasi kayo, entertainer kayo. And sa totoo lang, walang masama, no? Kung entertainer ka, gusto mong maghanap ng content na patok, di gumawa ka, kumita ka, pagkakitaan mo ng bilyon yan, go, walang problem. Okay? But, ang issue ko is, hindi sila honest doon. They are pretending to be public servants. They are pretending to be public servants. Okay. Doon sa pagiging entertainer na gumagawa ng mga ganito, tapos parang nagpe-pretend, kung tinutulungan namin, ganyan. Actually, hindi kayo tumutulong. Kasi kung tumutulong kayo, dapat meron kayong fair share ng kita doon sa mga bawat content pag ginamit niyo yung story ng mga tao. Hindi naman ganoon. Pag kunwari, lumapit sa inyo, you find the story, uy, merong virality potential to, kinontent ninyo, 2 million views. What is the share of the person, yung story ng person doon sa content ninyo? Since this is an entertainment, okay? Since this is an entertainment, I think, sa isang tao na nagkagaya ninyo, na nagpapanggap na public servant kayo, partihan nyo yun ng maayos. Attorney Trix, yung dito, di ba pag-uusapan natin yung mga hindi dapat iboto? Kasi nga, high impact voting tayo dapat eh. So, totoo nga, isa dapat sa mga mission natin, aside from promoting the Duterte 10+2+2, okay? Aside from doing that, we also have to make sure that people are not going to vote doon sa mga lumalabas sa survey. Like, yan, Tito Soto na ibibigay daw ang sweldo. Ibibigay sila Manny Pacquiao, Tulfo Brothers, Binay, na we have to say why. Oo, si Abby Binay na sinasanitize ng bonggang-bongga yung 20 pesos na per kilo kuno na 20 pesos na subsidized rate ng bigas na i-roll out sa Cebu. Ay maganda isa-isahin natin sila, attorney, na ano yung mga reason kung bakit hindi dapat iboto yung mga yan. Tito Soto, let's start with Tito Soto. He brings to the Senate, unang-una, we've tried him. Bakit? Okay. Yung track record niya, he brings to the Senate his religion. I mean, I don't mind if a person is religious, maka-Diyos, or anything like that. Pero naman, senador ka ng Republika, hindi ka senador para sa simbahan mo. Hindi ka senador para i-impose mo sa amin kung ano yung paniniwala mo about the way we dress, the way we talk, our politics, personal relationships, and so on. Pwede ba? I mean, the 1950s call, they want their values back. Nagbabago ang mundo. At iba-iba ang paniniwala natin. Huwag niyang i-impose. And I'm sorry, I can no longer accept it. Not in this day and age. Meron na nga ang usapan na nga, may mga sogi na usapan, LGBTQ and all of that. There is no space anymore for discriminatory action on the part of a senator. So yun yung no to Soto. Ayun. Ikaw, Tio, bakit ayaw mo kay Tito Soto? Bakit hindi siya dapat iboto? Ako, the way I view him talaga is really a traditional politician. Tama yung sinabi ni Attorney Trixie. I'll add lang konti sa points niya. Tama yun lahat. Ang ayaw ko lang talaga kay Soto is yung parang napag-iwanan na siya ng panahon. I mean, the world is evolving. Politics is evolving from time to time. And you are not evolving. You are stagnant. Come on, wake up. Pig era niya, no? Oh, nandun pa din siya sa time kung kailan siya pinanganak siguro, parang ganyan. So, it's not a good, it's not a good behavior for a senator, for me lang ha. It is because iba na ang time natin ngayon eh. Tapos, comparing him to the new senatorial candidates, para talagang talaga siya, parang hey, dito ka lang muna, parang pag-iwanan ka na ng panahon, dito muna kami. But the kasi advantage niya is yung recent position and at the same time the family name. Kasi nga parang naka-imprint na sa
minds ng mga mamamayan na, hey, Soto yan, ano natin yan, i-vote natin yan, parang ganyan. Pero no to Soto talaga. The fact na yung sinabi niya na ibibigay niya yung sahod, it only shows how trapu he is because he's been in the industry for several years. Di ba? He's been in the politics for several years and he hasn't done that. He is supposed to do that even before, pero ngayon yun lang sinabi niya. Kasi nga, false promises again, as a traditional politician, that's one of the indicators, saying false promises. I do not remember any advocacy na pag sinabi mong Soto, ay ito yung pinaglaban niyan, ganyan. I know that, I know that he is one of the principal author ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. I think yun, ano siya, no? Parang isa siya sa author niyan. Nung which has gone so many revisions after nung, after siyang ma-legislate, ganon. So, parang hindi naman, I mean, I do not really, remember any hardcore advocacy. And for a legislator, important yan eh. Kasi supposedly, dapat yung advocacy mo, pag pumasok ka dyan, meron kang advocacy, meron kang gustong gawin, na yun yung dapat na ilalaban mo ng patayan. Yun yung dapat na ilalaban. You must have at least one. You must have, yung stand ni, o sige, tawag dito, si Soto yung Dangerous Drugs Act, ganyan-ganyan. But, gano'n siya ka-hard stand sa drugs? So, okay. 3 for 3, no to Soto. So, next, Tulfo. But I can't tell one Tulfo from the other. Except for si Sermon. Yun, kasi medyo eldest siya. So, pero yung tatlo, minsan I have a hard time distinguishing. I'm sorry. Ang kandidato mo, ang part ng alyansa ay si Erwin Tulfo. Si Ben Tulfo ay ang tawag dito, si Ben Independent. Tulfo ay independent. Yung mga recent survey is showing na si Ben Tulfo nalalaglag na sa survey. Wala na si Ben, ano? Oo, nalalaglag na siya sa mga survey. Tapos, si Erwin Tulfo, nasa top 5 pa rin. Or number 3 na, depending on which survey. Pero bumababa siya because akala natin, dahil Tulfo yan, forever siya number 1. Alam, may mga nag-analyze doon sa statistics that came out with Pulse Asia, na if VP Inday continues on her winning streak, at taas kasi ng, taas din approval ni VP Inday and she continues to endorse heavily and push heavily itong mga kandidato niya, there's a chance na we can dislodge Erwin Tulfo not only from the top 5. So, may fighting chance tayo na maiupo at least minimum yung 9 na maiupo natin. And magiging biktima diyan yung mga Tulfo. So, ang saya. Sa akin, talaga ako? No talaga ako sa mga Tulfo. Yung kay Raffy Tulfo before, na-appreciate ko yan siya because of course, mahirap kami. Tapos the kind of help that he's giving out to the ordinary citizens ba? Para bang, okay, at least we have Tulfo. At the very least, we have Tulfo. But then when I enrolled to law school, I realized na Raffy Tulfo has an unnecessary space para sa society natin. Parang ganyan. So doon yung nag-twist yung ko sa kanya, impression na, okay, mali pala talaga to. It's just that more on hubris ba na ito dapat ginagawa niya kasi may platform siya, ganyan-ganyan. Tapos, i-connect ko lang sila tatlo ha. Ganito ko yan. Yung nag-viral yung anak niya na nag-violate ng busway, EDSA busway rule. Wala. He forgave the person. Sabi niya pa, pinagalitan ko na okay na. If it were an ordinary Filipino, nag-viral na yun. May 10 series of, episodes sa Raffy Tulfo national show niya. Sasabihin, duwag ka, unruly ka, you are ganyan. So that's the kind of... Correct. Tapos si Raffy Tulfo yan, matapang lang siya kung ordinaryong Pilipino ang kilaban niya. Kasi nga, may platform siya, may TV show and everything. Now let's connect it to Erwin. Ito yun. Ito yung hypocrisy ng Tulfo family. I don't know if kakasuhan nila ako by saying this because marami ako narinig na kinasuhan nila by criticizing them. Pero this is a fair criticism talaga. Ito yung nakita ko based on my observation. Yung nag-float, yung issue about Erich Sylvester Tulfo, for me lang it's really a form of fraud. It's a form of, it's diba? It's not a good, talaga, image for someone who wants to be voted for a national position. Kasi i-connect ko yan kasi there was one time na there is this OFW na parang may nagka-problem din siya when it comes to his papers and everything. Pero grabe yung castigation na ginawa ni Tulfo sa kanya, ni Raffy Tulfo. Now, when that issue came out, na pineke ni Erwin Tulfo yung identity niya sa US, may document na lumabas from US, where is Raffy Tulfo? He is very silent, di ba? Wala siyang sinabi. Hindi niya, dapat sana pina-Raffy Tulfo in action niya para maraming manonood. If he's really after the views and the, the social media engagements, dapat ginawa niya. Pero hindi niya ginawa. Now, si Ben Tulfo, alam naman natin, and for sure alam niya ni Attorney Trixie na
parang he's one of those few figures who started the investigative journalism. Di ba yan nakilala? Bitag, ganyan. Magaling mag-investigate, ganyan-ganyan. Pero nasaan si Ben Tulfo? Yung ang daming pangyayari sa Pilipinas ngayon na dapat niyang i-investigate. Nasaan yung investigative journalism skill niya? Bakit hindi niya ginamit sa administration na ito? Kasi nga, alam na natin ang sagot. Marcos ang nandito ngayon eh. Kung gagawin niya yan, either tatargetin yung show niya, di ba, babanggain yung sa mga taxes and everything niya, everything that they can use against him, pwedeng gamitin. Pero walang ginawa si Ben Tulfo ngayon. What does it mean? It means that the Tulfo brothers are only brave and courageous if they are facing ordinary Filipino people. But if they are facing those in power or those public officials, wala silang magawa. Biglang tumiklop. And it's a complete opposite of what VP Sara is doing to the country. VP Sara is a woman. I'm not using the woman card here, but compared to the Tulfo brothers, mga lalaki, mga makisig, mga ganyan-ganyan, pero walang ginawa. Mas lalaki pa si VP Sara sa kanila. VP Sara, kaya niyang i-publicize, risking her position, kaya niyang i-publicize niya lahat ng mga katiwalian. Ginawa niya yung para mga investigative skills niya para kalabanin ang gobyerno sa lahat ng mga kamalian nito. Where are the Tulfo brothers? They are silent. So that means to say, either they want to be allies with the corruption that is currently happening in the country, or they are just duwag that they cannot face the giants in the hall. Correct. Ayun. Agree. Okay. Naku, mahaba to. Naku, dami kong bigil sa Tulfo. Kaya wala pa ako. Isa pa. Tulfos. Sige, Attorney Trix. May kaso si Rafi, may kaso si Erwin. Libel, conviction, they should have been disqualified. Nakaupo sila pareho. Question mark. Paano nangyari yun? They exploited a loophole, and I'm not sure yet how they did that, is that napatagal yung kaso nila doon sa COMELEC, na-elect sila, or in Erwin Tulfo's case, nakaupo siya. And the COMELEC ceded jurisdiction either to the House Electoral Tribunal or the Senate Electoral Tribunal. How that happened and why nagtagal sa COMELEC remains a mystery to this day. So, no. Attorney Trixie, yung libel conviction ba, is it a case involving moral turpitude? Yes. Okay. 5 years Kasi ang period of disqualification. Yes. Sandali lang. Kasi if you look at the candidacy... Hindi pala siya perpetual. 5 years. Perpetual. Okay. Kaya pala. Because if you look at the COC niya, yung final niya, di ba may question there na, have you ever been convicted of a criminal crime, ganyan? He answered no. He answered no. So sabi ko, anyway, kaya niya nga effect yung identity niya sa US. How much more yung COC form. So it's given na. Correct. So, ice cream kain tayo. Nag-ice cream akong init eh. So, baka yung mga viewers natin, sinong gusto nyong kilatisin natin? We have Seaside here. Empanada. Ayan. At tawag dito, ako, I do not want any Tulfo to hold any government position, because unang-una, they are not really for public service. Hindi the Tulfos are, and ako ginagawa ko silang package I don't think there's a difference dun sa sa mga atake ni Erwin, ni Rafi, at saka ni even Mon Tulfo and other Tulfos, except yung babae yata na Tulfo. Ayan. Kasi hindi naman yata nag-vlog yun eh, yung babae. Ano ba yan? Wanda, oo, ayun. He runs a travel agency, I think. Ang mga Tulfo ay entertainers. Okay? They are entertainers. And just like any other entertainers. Okay, wala akong problema na they have platform, meron silang mga YouTube. At saka yung meron talaga silang brand. Meron silang brand. So just like just like an artista, or just like an any entertainment entity, ganon. Hinahanap nila kung ano yung pinaka-profitable na content. Hinahanap kung ano yung pinaka-profitable na content. And that is my problem with the Tulfos. Okay? Yung hypocrisy. Kasi, kayo, entertainer kayo. And sa totoo lang, walang masama, no? Kung entertainer ka, gusto mong maghanap ng content na patok, di gumawa ka, kumita ka, pagkakitaan mo ng bilyon yan, go, walang problem. Okay? But, ang issue ko is, hindi sila honest doon. They are pretending to be public servants. They are pretending to be public servants. Okay. Doon sa pagiging entertainer na gumagawa ng mga ganito, tapos parang nagpe-pretend, kung tinutulungan namin, ganyan. Actually, hindi kayo tumutulong. Kasi kung tumutulong kayo, dapat meron kayong fair share ng kita doon sa mga bawat content pag ginamit niyo yung story ng mga tao. Hindi naman ganoon. Pag kunwari, lumapit sa inyo, you find the story, merong virality potential to, kinontent ninyo, 2 million views. What is the share of the person, yung story ng person doon sa content ninyo? Since this is an entertainment, okay? Since this is an entertainment, I think
sa isang tao na nagkagaya ninyo, na nagpapanggap na public servant kayo, partihan nyo yun ng maayos. Yung Talent fee man lang, ano? Oo. Pagkatapos ngayon, bibigyan nyo ng 20,000 pesos, bibigyan nyo ng 100,000 pesos, kasi tulong ninyo sa kanila. Matapos nyo gamitin yung storya ng tao, ipa-viral ninyo ng bonggang-bongga, and to certain extent, na vilify pa yung mga taong mga pinag-iimbita nyo dyan, against their will, pagkatapos, hindi nyo naman babayaran, hindi nyo naman bibigyan ng talent fee. Diba? I mean, for me, dun sa ano na yun, wala pa tayo sa katotohanan dito, nandun pa lang tayo sa ano, wala pa tayo dito dun sa them holding a power in the government. Wala pa tayo doon. Nandito pa lang tayo doon sa Erwin Tulfo Brothers as enterprise. Doon pa lang hindi na honest. Doon pa lang hindi na honest. My God. You are pretending to be, ay hindi, nagsisik kami ng justice, naghahanap kami ng justice dito, tinutulungan namin ang mga walang laban, ineme, ganyan-ganyan. Basura. I mean, if you are an entertainment content creator, and you are, huwag kayong magpe-pretend na public service, ano kayo? Huwag kayong magpe-pretend na public service, kinembot kayo, ganyan-ganyan. You are. Okay, an entertainment group. Entertainers kayo kasi nakakaaliw yung content ninyo eh. Madadrama, may away, may mga ano-ano, ganyan-ganyan. Okay? And dun pa lang, hindi na kayo honest, hindi na kayo fair. Hindi na kayo fair. 'Di ba? Pagkatapos, yung kung paano niyo siya binebenta sa mga tao as if kayo yung may hawak ng baston sa hustisya. And that is really a disservice doon sa mga tao na nandun talaga sa justice system natin. Kasi tama yung sinabi ni Tio, no? Kaya actually sa legal community, when Raffy Tulfo and the Tulfo brothers became very popular, matagal na usapan na to sa legal community, na bad trip talaga sila sa ginagawa ng mga Tulfo, yung mga ganyan, parang bitag-bitag, mga ano-ano, ganun. Why? Because they are undermining the judicial system. Ano talaga yun? This is a fundamental problem. This is a very, very fundamental issue. Hindi yun tama. At pagkatapos ngayon, paano i-justify ni kasi inabuse na ng mga Tulfo yung ignorance ng public. Because kasi totoo rin naman na may mga problem yung judicial system natin, totoo rin naman na merong ngayon, nagpe-pretend siya na through his show, ma-achieve yung hustisya. And that is not correct. You are not actually strengthening the justice system in the Philippines. You are weakening it further through your shows. Correct. Hindi ka nation builder. So, ngayon, nandun na tayo sa simula as an entertainment entity, okay? Kasi talagang nagko-content ka lang naman at saka sinusort mo naman talaga yung mga nagrereklamo sa'yo according to the virality potential niyan eh. Kasi kapag meron ang daming lumalapit sa inyo with the legitimate concern na hindi nyo rin naman ini-entertain, 'di ba? So ngayon, nandun tayo dun sa you as an entertainment group who's not doing it fairly doon sa mga ini-involve ninyo sa show ninyo. By the way, Raffy Tulfo is the wealthiest vlogger in the Philippines. He is the wealthiest vlogger in the Philippines, Raffy Tulfo. Wow. 'Di ba? Well, meron silang mga legal parang legal structure in order to make it appear na ang may-ari noong YouTube channel ni Raffy Tulfo is an NGO. Things like that. Pero ay sorry. You know why? Taxes. Correct. 'Di ba? So parang doon pa sana tax exempt siya, kasi meron kailangan certified tax exempt doon ni institution siya. Haven't looked it, pero yes, and that is really questionable, Attorney Tex, kasi 'di ba parang how can you be a non-profit organization na meron kang unlimited income sa YouTube? 'Di ba? What we need to see is where does this go? If it is a tax exempt doon ni institution, dapat may reports yan, regular, kahit man lang yearly reports about where it goes. And if I remember it correctly, only 10% of all the income of a non-government organization should be flowed back to administrative cost. So ibig sabihin, yung 90%, yun dapat yung ginagawa mo sa operations mo. Ngayon, kung yung operations mo, nagko-content ka, sana man lang binabayaran mo ng talent fee, yung mga guests mo. 30% actually. 30% can be traditionally used for administrative costs. The rest, pwedeng imbakin basta later on it's used for the purpose of the NGO. So, yun yung problem ko. Okay. So, yun yung pinaka-fundamental flaw noong them as an entertainer. O pagkatapos, na-master nila yung deception doon sa level na yun, umakyat naging public official. Under the premise na sila ay lumalaban sa hustisya, sila ay tagapagtanggol ng mga naaapi. Pagdating sa Senate ni Raffy Tulfo, example na natin yung sa PCSO, na they would have to inquire all the kababalaghan in PCSO. Na yung unang hearing niya
naka-full battle gear si Raffy Tulfo. Asin niya, bakit ganyan? Imposible ba yan? Para mathematically impossible yan. Ganun yung mga litanya ni Raffy Tulfo. But the succeeding hearing, siya na yung nagde-defend sa PCSO. What's going on here? I mean, there's something wrong with your principle, sir. Diba? Inconsistent, ano? Oo, inconsistent tayo dito. I mean, if you want to know the truth, by now, dapat nakuha mo na lahat ng COA report. By the way, Dare to Ask is exposed. But in 2023 yata, if I am not mistaken, merong mga COA reports na diniscuss si Dare to Ask, na yung PCSO, merong 22 billion worth of winnings na hindi nila pa na liquidate. Meaning, hindi pa nila na ma-match. Wala kasing winner. Hindi identified yung winner. Pero na-release na. Na-release na. So, yun yung natulog sa Senate investigation. Yung issue na yun. These are the things that can be verified through COA report. Parang, ano bang hawak nyo dyan, COA? Ito, tapos na to, 2023-2022 COA audit report. Winning sa loto, dinisburse na. Walang pangalan kung sino yung mga nanalo. Saan napunta? Yung mga pera. Diba? So ngayon, kaya ako, I cannot accept any Tulfo. Erwin Tulfo, in 19th Congress, kaya tuwan-tuwa rin ako dito kay Richard Gomez. Dahil hindi mapigilan ng tumbong ni Erwin Tulfo na magsesenador siya. Ginamit niya yung privilege speech niya sa 19th Congress saying na, ganito na ang ginagawa namin dito sa Comprehensive Dangerous Drug Act. Ito na yung aming mga ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Dapat ito, maamyandahan ito, ganyan-ganyan. Madami siyang mga kinukuda-kuda dun sa Dangerous Drugs Act. Richard Gomez, who is a long advocate, a long-known advocate of, long anti-drugs advocate, sabi niya, sir, yung sinasabi niyo po, tinrabaho na namin. In fact, tapos na yung report namin. Gawa na to. Anong sinasabi ninyo na dapat amyendahan, dapat baguhin or whatsoever? I attended every single committee hearing para sa amendment niyan. And it's all done. Ngayon sabi ni Richard, please wag mong gamitin yung privilege speech mo para kunwari, nagtatatahol ka dyan at mananawagan ka sa Committee on Drugs na ayusin to at amyenda. Because we finished it. We finished it. And I think I know what Erwin Tulfo was trying to do then. Ang gusto ni Erwin Tulfo, magpi-privilege speech siya, pagkatapos alam niya na tapos na yung committee hearing. So ngayon, ang being a PR that they are, they want probably to twist it na nag-privilege speech si Erwin Tulfo. And lo and behold, mabilis natapos ang kinembot na amendment na pinanawagan ni Erwin Tulfo. Showbiz. Showbiz talaga. But Richard Gomez was not having any of it. Yeah. Talaga, kinall out niya si na parang please. And I think, yun yung naaamoy ni Richard Gomez doon. Ay puta, epal to. Tinrabaho namin sa committee, pagkatapos siya yung mag-aani ng credit. Ganon. Pagkatapos hindi ngayon, bulol na to si Erwin Tulfo. Hindi. Actually, ang pinapanawagan ko ay bilisan na ng Senado. Biglang para sa Senado na daw yung speech niya. So, it's on record. This is on record. So, my God, please tell everyone, we do not deserve a Tulfo in the government. And if the Tulfo are going to get another seat in the government, nakakahiya tayo. Let's be aggressive in telling everyone na yung mga ganitong klaseng tao dapat hindi mo mahawak ng government power. And it is as important dun sa pangangampanya natin ng mga kandidato natin. Aside from that, of course, ang daming dishonesty nito. Pina-fortify lang nito yung na itong si Erwin Tulfo, hindi ito mapagkakatiwalaan. Hindi honest sa identity niya, hindi honest dun sa trabaho ng Committee on Drugs. 'Di ba? Hindi honest dun sa hindi honest dun sa qualification niya para humawak ng government position. So, I mean, let's not put another garbage in the Senate. Nalusutan tayo ng isa, tama na 'yun. Tama na 'yun. 343 no to Tulfo. Yung mga mas controversial naman, ano mga binabanggit? Sino ba mga lumampas na Sino ba yung mga nire-request nila na kilatisin natin bakit no sa kanila? Benhur Abalos. Ayan. Ito, si Ping Lacson, Bong Revilla, Benhur Abalos, Abby Binay, Pia Cayetano, Lito Lapid, Manny Pacquiao. Para sa akin, isang reason yan. Alyansa sa akin. Kasi they will be subservient to the desires of the president. Which means, impeachment for Inday yan. So, sorry, I will not risk Inday for, no matter kung gano'ng kaganda yung plataforma nila. As long as that, kasi by doing so, complicit na kaagad Wala na, kumbaga para sa akin, the choice was made when these people run with Alyansa, they know that yung kapalit niyan will be, pag umupo sila dyan, they're going after Inday. So, para sa akin, one and only one reason is enough for me. Alyansa kayo, goodbye. Sorry.
Hindi na ako aabot sa punto na kikilatisin ko pa yung mga plataforma ninyo. The moment you said yes to Alyansa, that meant a no for Inday. Okay. We know where you stand. Game. Ayan. At highlight natin si Manny Pacquiao. Okay, Manny Pacquiao. Unusual si Manny eh. Meron Kasi si siyang Manny, sorry, Attorney Trix, go. Mindanao kasi. So, no matter what, he will have a propensity for the Duterte aligned candidates. So, nagsusuporta siya ng mga it's a matter of his survival also eh. Kasi si Manny's initial run was supported also by the Dutertes. So, para sa akin, he will not be able to to choose one side over the other. But my problem is this. His inability to choose one side over the other. At this So, point. dahil ambiguous yung kanyang stand, and yet, I strongly identified with Mindanao, which strongly identifies with the Duterte. Baka magka-identity crisis siya later on pagdating na sa impeachment. So, I mean, as a person, I like Manny Pacquiao. We've had run-ins before. Daming instances, galit na galit siya sa Luminous. But, ibig sabihin, napapansin niya kami. But, apart from that, yun nga, for me kasi, important talaga what their stand is going to be on the impeachment. And dun pa lang, kasi number one ko parati yan. Anong magiging stand nitong tao sa impeachment ni Inday? If sa tingin ko kakampi, pero hindi siya member ng PDP, kikilatisin ko na yung plataforma niya. So, and then there's also personalities like the Tulfos na umpisa pa lang nagka-cringe ka na, no. So yun, may mga classifications tayo ng ganyan. Ako naman si Manny, no? Ay, ikaw muna, Tiago, gusto mo? Yes, ako kasi, bobo ako. Oo, sorry bobo ako. Tapos I don't wanna be led by someone who is bobo. You know what I mean? Tapos kung tanga ako, ayaw ko din yung magli-lead sa akin tanga. Ganyan. Bakit ko sinasabi yan? This is because during the 2022 elections, Manny Pacquiao has said a lot of things that are not meant to be said, di ba? Ganyan, like, magnanakaw yung mga Marcos, di ba? If I'm not mistaken, don't quote me on this. I'm just trying to recall everything last 2022 elections. Tapos sinabi niya na yung like the sinungaling thing, just like Lenny sinungaling thing, mga ganyan-ganyan. Tapos ngayon, nakipag-alyansa ka sa taong sinira mo before. What kind of person are you? What kind of leader are you? Yung ganyan. Kaya yung sinasabi ni Attorney Trixie kanina na what you do not understand when it comes to Manny Pacquiao is his inability to choose whose side ang pipiliin niya. Although as a person, sige, mabait, maraming natulungan because yun, bilyonaryo naman and everything, ganyan, given na yan. But the thing is, we're not talking about the charity works, his charity works. We're talking about the legislative aspects of governance. And his, diba? Dapat sana pero naging retirement plan niya yung politics tapos na siya sa boxing so ngayon dito muna tayo sa so I say no to Manny Pacquiao talaga. Ayan. Ako kay Manny Pacquiao, there are very very few Filipinos na tingin ko kung usapang greatness, PRRD is up there when it comes to leadership. Is really up there. Ganon. And yung same level ng greatness, ilalagay ko rin si Pacquiao doon, but not as a political being, not as a politician, because of his athletic dominance. And I think yung story ni Manny Pacquiao from dirt to where he is right now is a story that should be told to youngsters, to inspire, to change your life, to be resilient and relentless in improving yourself. Ayun. Ako talaga si Manny, ako sa totoo lang, ako willing akong i-forgive yung tax ni Manny For that reason alone, that what he did as a person, a very, very poor, and who was able to turn his life around and become one of the greatest boxer of all time professionally. Sa totoo, ako willing akong i-forgo yung taxes niya because of that. But, may laban ako kasi sa taxes Oo. May tax Oo. Ngayon, ang tawag dito, ang problem ko is, you simply do not have the capability to do legislative work. I'm going to support Manny Pacquiao in all his endeavors. Na, of course, dapat hindi sugal kasi parang meron sugal-sugal to si Manny. Ibang usapan yan. Ibang usapan yun, ganyan. Pero, yeah, like for example, yung mga charity works, you do that, ganyan, yung improving the life of the people. But you do not need the Senate in order to do that. Mm-hmm. You simply do not have what it takes to do legislative work. And natry mo naman natry mo naman and I'm saying this with all love na ang tawag dito na nakikita ko yung kinang ni Manny Pacquiao
with all ano no honesty, and I'm saying this with all the love I can give to Manny Pacquiao, but you do not have the legislative capability to do the work in the Senate. Na-try mo na yan once, okay? Nakita na namin, wala ka na simulan, Beck. So wala kang itutuloy. 'Di ba? Wala kang simulan, so wala kang itutuloy. So alis na po tayo diyan. Wag na po diyan, ganoon. Ano na lang, do something else more meaningful. Yung ano, ang tawag dito, hindi sa politics. Improve niyo ang Jensen. Yeah. So, okay naman yun. So, next, sino pa ba ang mga, medyo controversial na naman? Kasi sa akin, pag alyansa, given na alyansa ka, tapos ka. Tapos ka sa akin. Kasi we're in a battle para sa akin. If hindi sana ganun ka life or death, yung hinaharap ni political life or death, ang hinaharap ni VP Inday, we'll go deep. I will dive deep into their platforms. We do not have that kind of luxury this time. Para sa akin, what's going to matter first of all is your vote. How you're going to vote sa Now, merong mga like mga question marks. Pia Cayetano, halimbawa, alyansa, pero her brother has been vocal. Ang difference is, unlike the Villars, na yung parents and all that, they were vocal about the kidnapping, tapos si Camille tumatakbo sa alyansa. And then surprise, inendorso nga ni VP Inday. For me, the Cayetanos are playing it safe. Isa na nasa panig ni Inday, which is Alan Peter, and then Pia is nandun sa alyansa. So for me, halata naman kayo, family politics. Di ba? Somebody, para safe yung pamilya, parating may isa dun sa ibang panig. So sorry, no to Pia. Alyansa Alyansa. Ayun. Yeah. Parang simple lang yung yung sa alyansa as a whole, X talaga, simply because they are team yes sir. Sabi nga na nag-comment dito kanina, they are team yes sir. So wala tayong aasahan sa kanila, and ayokong i-risk yung magre-risk pa ba tayo dun sa, kasi mga old-timers to karamihan like for example Bong Revilla. Is there any parang give chance to others? Anything that you can do na sobrang bongga na magdadalawang isip akong mawala ka sa Senado. Wali naman lagi ka nandyan, wala namang bonggang na-deliver. I mean, ang naaalala kong na-deliver ni Bong Revilla is the anti-voyeurism law dahil do sa video ni Hayden Ko at saka ni sino nga yun? Katrina Halili. Yun lang. Yun lang. So parang mas marami pa pong problema ang Pilipinas na mas matitindi at kailangan namin ng space para dun sa mga tao na yun who are going to prioritize real problems. So ito, sabi ni Witwit, then the same applies with Aimee. Parang pamilya daw na naniniguro. There's a difference. Si Aimee tinatakwil. Si Aimee bonggang-bonggang inaaway ng mga mismong kapamilya niya. Nakakailang Sunday lunch na ba si Aimee sa palasyo? Isa lang ang nabilang ko na post-elections. Maybe there were more na hindi na natin nakita. Pero she's out of the family, so it doesn't apply. There's a difference. Ayun, yes to be safe, zip for alyansa. Lito Lapid, attorney. Lito Lapid. Para wala akong masabi kasi wala akong naramdaman sa kanya. Sorry, wala akong naramdaman sa kanya. Pero pumapasok siya sa mga surveys. That's because of the family name talaga, Lapid. Artista din, tsaka name recall. So, kailangan natin ipaglaban yung Duterte. So halimbawa, yung mga kailangan ma-push natin, Senator si Attorney Lambino, Attorney JV. Yung dalawang yan di kilala So medyo mahina so far yung numbers ni Attorney Vic, pero ako confident ako magpipick up yan, aangat yan. But still need to push for them. Para sa akin, para lang i-deny ko yung boto for anybody else. Pipilitin ko talaga na sa kanila mapunta. Kaya siya naman masayang. So, may mga nagsasabi, Norberto Gonzales, Norberto Gonzales, oo nga, may statement daw siya na pro dun sa pagpapadala ng PRD sa ICC. So, walang firm stand on impeachment. And sa akin, you need to take a stand. The same goes with Colonel Kerubin. He deliberately does not make any statement on impeachment. Siya naman ang nagkwento. Nagkita kami last year sa wake ni former Senator Biazon. Marines yun So, I was there because kaklase ko yung anak ni Senator Biazon. So, we were at the wake, nagkita kami. And he informed me na tumatakbo siya. But that he is neither Duterte nor Marcos, sabi niya. And tinanong ko, so your campaign will be studied neutrality.
umuo naman siya about that. Pero sa akin, at a time like this, you cannot be Can't be neutral. neutral. Mhm. So, Ako no. parang, no talaga. Okay. No talaga ako kasi ako I'm originally from Bukidnon and I witnessed firsthand how the new people's army attack the ordinary civilian people, the indigenous people, mga ganyan. And Mhm. ikaw nakikita kita eating with those people, advocating or fighting, defending those people na umaatake sa amin. I cannot vote for you. Mhm. So it's my basis is more on talaga personal experience and ganyan. Kasi nga, 'di ba, isang bayan coalition, ipo-point out ko lang 'yan. Si Attorney Howard Callejo, at Justice Carpio, sila talaga ang first na nag-stress kay VP Sara. Nag-file sila ng impeachment, nag-file sila ng petition sa Supreme Court na pinapabalik daw yung 125 million na ni VP Sara kasi daw unconstitutional, and at the same time yung mga corrupt na mga issues nila and everything. So sila yun. And yung mga tao na umatake kay VP, sila mismo ang nag-endorse sa'yo. What does it tell you? It tells you that either you really are connected with them, or maybe a planted candidate or whatever. This is only my observation. So I cannot really give out my full support or my vote to you. So ito yung pinapaintindi ko sa kanila. Up to you. For example, because of FPRRD's endorsement, you're gonna vote for that person, but I cannot vote for that person knowing that he associated himself or, di ba, with the enemies of the state. And VP Sara, during the 2022 vice presidential elections, her speech really was telling us that she is the kind of person that who doesn't want to sleep with her enemies. And who are the enemies of the state? Ito yun sila yung mga tao. So, sa akin talaga, I cannot support, although may endorsement siya ni Tatay Digong. I'm loyal to Tatay Digong, but I'm not loyal to the person. No, and besides nga, Tatay Digong may not be deliberately endorsing the purposes of winning. Correct. Message. Kasi masyado namang kita ano bang similarities ni Sir Greg kay Sir Ariel? Platters. Yun talaga. Ano bang iisipin mo pa? And I know this for a fact. Ako nga, when Sir Ariel was facing a military court-martial in 2006, I was the lawyer for 2 of the defendants in that case. So more than 2, 3 pala. Si Ruben Ginolbay, yung hero of Lamitan, si Jason who became later NFA administrator, and si General Miranda. Plus si Colonel Sigumalian, siya yung ito yung mga heroes. These are bemedaled, well-respected officers who are also facing a court-martial. So I know the difference between Arnel Querubin and the others. So may picture na nagsimba si Arnel Querubin. Tapos kasama niya si Teddy Casino, Luke Espiritu, Franz Castro. Sila, I mean yung all the salot ng lipunan in one picture frame. Right. In one frame. So ngayon, nag-explain si Colonel Querubin. Sabi niya, ang tawag dito, sabi niya, Mass for good governance. Oo, Catholic ako, so nagsimba lang ako. So hindi naman daw siguro kasalanan na magsimba. Pwede ka naman po magsimba. Sorry palusot. Sorry. Maraming simbahan sa Metro Manila. Baka kasabay mo si Franz Castro. Sa Saint Jude ka magsimba, Saint of Impossible Causes. Bakit dun? Sorry, palusot. So I cannot really vote for him talaga. Magalit na, tawagin mo nila akong double agent, bayaran ni whatever. I don't care. I mean, you can tell me, you can name call me and everything that you want to do, assassinate my character. I don't care. My vote, my choice. That's BS. You never cared. You never cared about being called out these things. Yeah, so it's not even in this particular case. You don't care. Walang effect. So, the same naman goes for all of us So, para sa akin, teka muna, address natin yung elephant in the room, yung double agent na yan. If double agents kami, then, ako okay lang, you can think whatever you want to think. Pero you attack my logic. You attack you attack the argument. Yung dadating ka dito, tapos kaya you will pass judgment on me because you heard somebody say something na wala namang pinisinta na na ebidensya, na tumatawag pa out of sheer desire na makasira, na nag-aano pa na, grabe kinaril talaga na inaaraw-araw niya yung ilang mga tao na at naging sukli sa kanya ay lahat ng mga followers, most of the followers who were still following her nag-unfollow na. Ayun, ako ang hindi ko maintindihan, bakit sila tumatawag ng double agent? Hindi nga nila nakakasilimuha si VP Sara, si Tatay Digong, si Kung Paulo or si Mayor Baste. For example ako tinatawanan ko lang yan na issue na yan because tinatawag akong double agent. Hala, almost every day ata kami or every 3 days, 2 days nakikita ni Baste. Pwede nila akong paganyanin kung gustuhin nila, di ba? Ako pa talaga ang double agent. Anyway, tama yung sinabi mo, Attorney Trixie, na yun, dapat i-attack tayo
through our logic, hindi yung sa ganyan na mga aspect, ganyan. Tapos ang nakikita ko kasi, they are not getting any clout. They are not getting, their following is not even increasing. So, it's telling us na they are not making any sense at all, di ba? Kasi nga, ako halimbawa, 90,000 followers lang. Ako ngayon, 375,000 na pala. Meaning to say, I am making sense. Yung mga pinagsasabi ko dito, may value, it holds weight. So people are following me because, say for they love my write-up, or maybe they share the same sentiments with me. Kaya may gusto akong i-call out dito sa comment section. Sabi niya, hindi daw ako double agent, na brainwash lang daw ako ni Joey. Oo. Hindi sabi ni News Channel. Sabi ko, hala, hindi Ikaw na na, ako, sabi lang, hindi ako na brainwash ni Attorney Trixie, lawyer yan. Magkaiba kami ng mga opinion sa ibang bagay. Si Joey pa kaya. Hindi din kami nag-uusap paano ako ma-brainwash. Influence sa'yo, Tiyo. Because you are so evil, Joey. Grabe. Ganyan. Alam mo, yung nagsabi niyan, fan ni Joey yan. Kasi ang tingin niya, napakahina natin, Tiyo, na kayang-kaya tayo ni Joey. Oo. Kaya talaga, magkano binayad ni Joey sa'yo, Chanel? I-triple ko na lang yan. Hindi na lang. It goes back to this. Tama kayo eh. The people who call us double agents are insulting VP Inday, insulting PRD, insulting the Dutertes because they think that they're so stupid not to see na buwan-buwan tayong kasama pagkatapos ay, di ba? Hindi nakikita ni Inday yan. Sobrang tanga naman itong mga to. It's like calling, especially PRD, my goodness. It doesn't make any kind of sense na ipipilit yung naratiba na yan. But this is something we have to think about. There are instances where, yung support, everybody knows our support for the Dutertes. That's not a secret. So, ikaw, Tio, you have a following of 300 plus and very clear yung defense for the Vice President, given some of the insider information na rin. Joey, your consistency and your omnipresent all over social media. Why do they need to attack us through that? The attack is on the Dutertes. I'm sorry to have to say it this way, but because destroying your credibility destroys the defense of VP Inday. I'm not saying that she relies only on us, but there will be a strong, may mga nasasalag kayo, lalo na hindi kakayanin ng ibang tao, or it might take a while before. I'm not saying we're irreplaceable, but it's a chink in the armor. Kumbaga, if they can take down as many of the defenders of VP Inday and PRD, then the easier na mapapabagsak sila. So you go after the vloggers. Hence, tayo yung nasa Noisy 37. Tayo yung tinatawag na double agents. But let's call it diba? Alam niyo ba? Ibalik natin yung allegations / accusations nila. Sa mga nakikinig at nanonood ngayon, sila yung double agents. Okay? Ako, alam niyo yan, naisa publiko naman din ito. I used to work for VP Sara. She knew me, I knew her, we talk, and ang mga tao lahat sa OVP, friends ko. So hindi talaga ako double agent. Yung nag-a-accuse sa akin or yung nag-a-accuse sa amin, sila yung mga double agent. Kasi nga, wala naman talaga silang access, hindi sila nakakausap, hindi nga sila nakikilala ng mga Dutertes. At least nga, ako lang talaga, I'm not bragging, I'm not boasting. Ang sinasabi ko lang, at least nga ako, personally ko sila nakakausap ko sila kung ano yung mga personal take nila sa mga bagay sa issue na ito. At hindi ko nga yan pinagyayabang. Pero yung mga nag-a-accuse sa amin ngayon, sila pa yung lakas makapagsabi na, as if naman araw-araw kayo nag-chat-chat ng mga Dutertes na alam nyo ang galaw nila and everything. Nakakahiya, di ba? Ngayon ako nagsalita ng ganito kasi nga, may mga tao pala talagang naniniwala sa mga tanga, no? Alam mo yun? I mean, di ba? I mean, naniniwala sila sa mga taong wala ngang access, wala ngang contact, walang direct line, walang mga ganyan. Yan yung pinaniniwalaan nila. Nakakahiya naman talaga. Hintayin nyo, makakuha lang ako ng visa, magla-live talaga ako sa dahig. Sama kayo, Attorney Trix, Joey? Let's go. Kukuha ako ng visa. Baka may mga agent tayong followers dyan. Kunan nyo ako ng visa. Ito naman talaga tayo. na ano ko na to yung itong double agent na to. Noong una, kasi ako yung pinakamaliit ang platform sa sa amin ditong tatlo ngayon. Ako yung pinakamaliit yung platform. Ako yung wala pa yata ako sa 1/4 ni Tio at saka ni Atty. Trix kasi. Anyway, pero nagtataka ako, parang bakit ako laging ina-attack? Bakit ako laging ba't lagi akong parang dinidikdik dyan sa double agent? So, no, it started as parinig, ganyan. And then, lumalabas yung pangalan ko. Sa totoo lang, at first, I do not really care. Ano ba naman, ba't ko naman pag-aaksaya ng panahon yan?
Ba't ka mapag-aaksaya ng panahon yung mga double agent na lang? After all, hindi naman nila pinapangalanan ng direkta. Okay, but dito na nag-start yung pagiging asshole. Kasi people are naming kung sino yung mga iniisip nilang double agent. And since hindi ako nagre-react for the longest time, naging part na to ng naging part na to ng parang usap-usapan ng mga hash ganyan-ganyan, na hindi naman kino-correct nung perpetrator ng double agent na yon na nagpapanggap na Duterte supporter. Hindi kasama yan, hindi totoong ano yan, ganyan-ganyan. Although ginawa niya yung kay Tio. Di ba? So, hindi ka raw yung double agent. Who are we referring to ba? Wala sinabing name. Hindi, ang pinipertain ko dito ay yung mga accounts ba na nagko-comment sa comment section ko na yan. Sila din yun. Dalawang content creator na nagpapanggap na Duterte supporter. So, Natukoy ko. Ang ano lang dyan, correct. Hindi, sa akin, simple lang yan eh. The stand is, I mean, huwag tayong maglokohan. Yung pagpapanggap is clearly pagpapanggap. Sasabihin nila, ay, they're diehard this or that. Hindi. Kung diehard ka ganyan, bakit mo ginugulo si na VP Inday? Now, tignan niyo itong sinabi ni Sandy Min. If these are what you call deliberately misunderstanding. Kasi ang sinabi natin, inumpisahan ko with, okay, you have a following like this, you are a very strong defender of the Vice President and of the Dutertes. And therefore, balakid kayo dun sa mga nasa kabilang parlor. And so it is necessary to take you down in order to get to the VP or to get to the other Dutertes. Hindi yan, that's not simply the defense na maraming following si Tio and therefore ganyan. Hindi, you're missing the information. And this is a deliberate shortening of the reasoning that we have provided. So Sandy Min, sana, 'di ba? Wag naman yung intellectual dishonesty gaya ng ginagawa mo. You will deliberately leave out a very several steps in the logical sequence. Number one is the following, which only proves the accuracy, the weight of the defense of people like Joey and Tio and I guess to some extent myself na in the defense of the Dutertes. And it is necessary. Buti nga sana kung double agent lang yung issue, pagtatawanan namin yan. But there is already a clear attack coming from government, like di ba, the NBI. Aba, lang yata ang pumunta sa NBI. Yung isa dyan na vlogger na naninira din, didn't even have the balls, the guts to face the NBI. Hindi naman ito scary. Hindi naman they didn't even ask me to explain extensively. Tinanong lang, isa ka doon sa nasa Zoom meeting. Remember si VP Inday? Oh, yes, I was. Oh, do you want to give a statement? Sabi ko, sige, maybe. But I never did and I have not been charged. Tapos yung iba na wala man lang na humarap sa mga ganitong klaseng investigasyon, will call us that. Kaloka kayo. Tapos ang dami nating hinarap. Buti sana kung hindi. And we have risked so many things para tawagin na ganyan. And kaya necessary yung mga ganitong deliberate misunderstanding, statements that lack very essential parts of the logical sequence. Necessary nilang gamitin ito because otherwise they have nothing. Ayun. So, sorry sa Attorney Trix. Ang isa pa is, post sila ng post, and yes, minsan di nila aaminin. Ako, I don't care about those posts. Pero, sinusumbong na sa akin ng mga followers ko that these people call up some of the followers. Tinatawagan nila sa messaging. Pagkatapos, sasabihin pa na alam mo, ganito. Although once challenged na magpakita kayo ng ebidensya, sasabihin, maniwala kayo sa akin. May mga ganyan-ganyan pa. Maniwala kayo sa akin, direct contact ako kay PRRD, pwede ko siyang tawagan. So, pakita niya yung picture. Mapakita niya yung picture. Tapos, huwag kayong maniwala kay Trixie, hindi yan totoong abogado. Kakaloka, di ba? Tapos lumabas alam nyo ba na pet peeve yan sa mga Dutertes yung ginagamit yung pangalan nila? Like, friend ako ni ganito yan, ganito, pet peeve yan sa kanila. So if you are someone peddling a narrative of against us na we are double agent and you are saying or you are telling your followers na you have access sa my direct line ka and everything, mga ganyan, yan? Alam ng mga Dutertes talaga na you are lying, parang mga ganyan. So sinasabi ko nga ito, it's because, not really because I have access to them, but I'm able to talk to some of them. Kasi nga, neighbor lang kami, di ba? Yan yung point ko. Neighbor lang kami, malapit lang kami dito. Tapos ang din dyan, is yung nag-comment ka na, mag-a-add lang ako. Tama yung sinabi mo, Attorney Trix. Ang point kasi, bakit dumadami yung following namin? Because nga, we are making sense and people believe what we are believing. Di ba? Tapos, parang we are... tapos we are sharing the same sentiments and everything, mga ganyan. So nakikita din natin na
sila yung uma-attack sa amin, paliit ng paliit yung following nila. Meaning to say, they are losing credibility. So the moment they open their mouth and then attack us, label us, name call us, assassinate our characters and everything, it they are also attacking their credibility, and people notice that. Hindi na kasi bobo yung mga tao. They know how to weigh things out. You know what I mean? Tapos yan yung hindi naintindihan din ng ibang tao kasi nga yun talaga mas naniniwala sila sa tanga. May request yung mga TikTokers. Sorry, medyo out of topic ito. Usually kasi, meron kasing gift goal sa TikTok. Tinataasan ko na nga siya, inaabot pa rin nila because at the end of that, may karaoke nights. So tinatanong nila, one, may karaoke night. Well, hindi pa umaabot, pero parang 10 na lang aabot na sila sa gift goals. Kaya ako. Papapakanta ka na. Anyway, I'm not gonna stay long kasi may write-up akong gagawin for my other job. Ano na rin So, tayo. I'd like to say thank you. Yeah, I'd like to say thank you, Attorney Trixie, Miss Joey, for the opportunity. It's fun pala na magla-live, no? How about gagawin ko din to? Magla-live na din ako, ganyan. Hindi, yung supposedly, nasa ano ako ngayon, nasa News 5. I'm supposed to debate with the mainstream media people. Tapos when I knew during the briefing, when I knew that Richard Hidarian will not be around due to conflict of schedule daw, so parang sabi ko, it's useless because gusto ko talaga siyang ma-meet in person, and yung gusto ko siyang maka-argue in person. Yan yung isa kong reason. Tapos so because of that, I didn't book a ticket. Hindi ako pumunta. So News 5 was trying to get my information dahil sila magbo-book, pero sinabi ko hindi na kasi may other task na akong gagawin. So dapat sana ako ang nandun. Tapos wala lang, shinare ko lang sa inyo because ano pala. In-invite ko dyan. In-invite ka? Pero tinurn down ko. Tinurn down ko agad. At first, kasi nga nandun si Richard, gusto ko talaga siyang, to really test his intellectual, capacity, di ba, ganyan. Tapos supposedly, because we're talking about the, parang yung proposition is, sino ang dapat mas paniniwalaan ng taong bayan, mainstream media ba, or people on social media, mga ganyan. Tapos gusto ko sana, one big example is si Richard Hidarian. So, sayang, hindi ko nagawa kasi hindi ako pumunta, pero tama lang din na hindi pumunta si Richard kasi baka mag-aaway kami doon live. Anyway, yeah. Mabuboost yung rating ng TV5. Feeling ko talaga ganyan kasi may listahan ako, 'di ba? May listahan ako sa, 'di ba? Balik ko lang muna ha. Ano na to, mga 2 minutes. 'Di ba? We are being accused of like peddling false misinformation, disinformation, fake news, ganyan. Tapos sinasabi ko, mostly kasi opinion yung sinusulat analysis of the current political landscape and all those things ganyan. Pero we have Hidarian na, 'di ba? Yung ano niya, yung the same thing. And yung projection niya, di ba? He's very credible. He's someone who always speaks facts, who always, ganyan. Tapos he's with media. He has a lot of interviews with his network, outlet, and everything, mga ganyan. Tapos may listahan na kasi ako. Ako kasi nag-o-observe lang. May listahan ako sa lahat ng mga sinasabi niya na hindi mga natuloy. Tapos easy lang. Sabi ko, okay, fake news pala now. Ito, fake news din ba ito? Ganyan sana yung parang setup na gusto kong mangyari during the debates. Pero hindi nangyari. Maybe it's God's redirection kasi nandito ako sa live ni Attorney Trixie. And ganito pala, masaya pala, no? I mean, in writing kasi, I still have parang ample time to parang construct and reconstruct my sentences. Kasi nga, nababasa ko, medyo offensive ito, ganyan. Dito pala, naturally, your idea comes out. Kaya naintindihan ko pala na when things get frustrating, kaya pala nagmumura si Joey. So kanina, 'di ba, we're talking about Tulfo. So, wala na yung energy ni Joey pag ganyan na. So ganito pala kasaya. Conversation. Malalim ng gabi. So yun ang transform. Sige na, hindi na ako magtatagal. Thank you again, guys. And continue to support the three of us and the rest of the Pro Duterte, the real Pro Duterte supporting sa social media. Yeah, I assure you na Sunday, no? Oo, ganito na lang every Sunday. At least naman hindi ako makapag-inom. Kasi may schedule ako, ganyan. Sige, siguro every so often, pwede, kasi may times talaga na mas masaya i-discuss as a group. May mga issues na mas maganda group yung discuss. I think ngayong week, 'di ba, 2 weeks na, I think we should do this na lang para it would be parang easier for us to explain things out to people who misinterpret or misconceive. Yung iba who have difficulty, lalo na pag binabasa nila mahaba na blog post. Yung attention spans kasi of people are getting shorter. So, pero manonood sila kahit mahaba yung live, kasi makikinig lang sila na it's easier. Yan din yung na-realize ko. Kasi hindi ako speaker, hindi ako talker. I am more into writing. So, dito ko naisip na, may difference pala. So, maybe, soon, magla-live na din ako. Sige na, thank you guys. Bye-bye. One last, Pio. Sa UP, 2 levels ng entrance to the College of Law. The written exam and then the interview. Where your skills in arguing, you're at least, yung meron kang
idea of how to argue verbally. Yeah. So it's part of the training to become a lawyer, particularly if you're going to go into litigation. So tandaan mo yan. Live might be your training ground. Oh my God, yeah. Mm. Excited na ako. Nag-argue na nga ako, hindi pa ako lawyer. But it's still good training. Yeah. Yung live, ang nakatulong sa akin maging sec. And I think people might be looking at it as, it is not a stepping stone, believe me. But it is a place where, yung pagla-live is a place to hone these skills. It's Actually, really, I realized that. Si Sats, oo nga, iyayain natin next time. I realized that kasi nga you run out of words pala talaga when you speak. Tapos lalo na yung mga ideas mo pumapasok, parang difficult for you to organize it and let it come out from your mouth na maintindihan ng iba. So it's kaya pala, pero good thing sa inyo, especially kay Joey, kaya mo, no? Na madaldal kasi Na, ako makipagpuyatan ka, tapos you're alone, you're talking about a lot of things, you're reading a comment, tapos nawala naman, you go back to the topic again. Hindi ko pa yan kaya. So maybe soon, kayanin ko yan. Teka, may address lang akong comment kasi sabi dito, Attorney Trixie and Tio, you're always been here long before. Si Joey kailan lang sumulpot at pag kinalkal mo history niya sa social media, may putol, di pinakita kung sino sinuportahan 2022 downwards. You-channel, wag kang tanga. Yung Facebook account ko, created 2023, kaya wala ka talaga makikitang 2022. Ba't ka maghahanap ng 2022? Wala pa naman akong Facebook noon. Wala pa akong Facebook page noon, hindi pa ako si Juady Viv noon. totoo yan. Facebook at YouTube, 2023 na lang yan. Yung Okay. TikTok mo, yun yung mas maaga. Ayan. O sige, Tio, ayun, bye-bye, Tio. Ayun. Maraming Yun yung mas salamat.